Ang ating pag-uusapan ay ang medalya ni San Benito. Unang-una, sabi nga natin, ito'y San. Ano ibig sabihin nito, San? Santo, Saint. Na tahasan natin sasabihin na ito po hindi anting-anting. Hindi po ito agimat, kundi ito po ay sacramental ng simbahan. So, ano ba yung ibig sabihin nito, mga kalaiko, no? Ano ba ang Saint Benedict Medal? Ayon sa turo ng simbahan, isa po itong medalya, may medalya dito si Saint Joseph, si Mama Mary, Saint Benedict, isang sacramental ng simbahang Katoliko. Kaya muli, hindi po ito agimat, hindi anting-anting. Yan po ang tinuturo sa atin sa Catechism of the Catholic Church, CCC 1667. About sacramental. Sacramentals are sacred sign instituted by the church. They dispose us to receive grace and sanctify different circumstances of life. Ibig sabihin po, yung bisa po ng sacramental ay nagmumula mismo sa Diyos. Hindi po dito sa metal, no? Hindi sa simbolo, kundi hindi sa lihim na kaalaman sa mga taong gumagamit nito. Kaya bakit po mali at salungat sa pananampalataya ang paggamit nito bilang anting-anting, kung gagamitin natin bilang agimat. Kapag ginamit natin ang Saint Benedict Medal bilang anting-anting, ang pananampalataya po natin ay ibig sabihin naliligaw, lumilihis. CCC 2211, superstition. Superstition is the deviation of religious feeling when one attributes an importance in the some way magical to certain practices. Ibig kong sabihin muli, kapag sinabi, protektado ka, basta suot-suot mo ito. Hindi ka masasapian, basta may medalya ka. May kapangyarihan, mismo yung medal. Ayan po ay mauuwi sa pamahiin. Hindi po yan pananampalataya. Ang mas mabigat pa nito, ito ay pumapasok sa anyo ng okultismo. Sa CCC 2116, all form of divination, recourse to Satan or demons, and so on and so forth, those are to be rejected. Ganon din sa CCC 2117, all practices of magic, sorcery, aimed at restoring health are gravely contrary to the virtue of religion. Ibig sabihin, kahit pa Kristiyano yung simbolo, may krus, no? Latin ang salita, may mga santong nakaukit ng pangalan, kung ang gamit ay pang-proteksyon. O kaya may ritual na hindi galing sa simbahan, o may special na kapangyarihan, ang bagay mismo nito, yan ang paniniwala mo, ito po ay mauuwi sa occultismo, na binalot ng reliyong anyo, relyosyosong anyo. Ano naman ang gamit ng Saint Benedict Medal dapat? Dapat po itong ipabless. Iugnay sa panalangin ng sakramento. Iyon po talaga ang pinaka-purpose niyan. Na magdadala yung sacramental doon sa sakramento. Sapagkat ang sakramento ang siyang magbibigay sa atin upang ang ating kaluluwa ay masanctify, mapasailalim sa grasya ng ating Panginoon. So ito ay mga ginagamit ng Diyos bilang isang hindi siya mayroong kapangyarihan mismo, kundi ito ay sacramental lang. Iniugnay sa pagsunod natin sa Diyos, na kapag nakikita natin yan, nai-inspire tayo, may naaalala tayong virtues ng sinumang santo na ating pinagdedebosyonan, and therefore, kapag naalala natin yon, nagkakaroon tayo ng wasto at tamang debosyon. Hindi dahil na iniligay mo yung saint na yon, tapos wala kang idea kung sino yon, pro-protectionan ka na ng santo. Kaya nga, ang bagay na ito ay pangkatoliko Dahil tayo ay mayroong tinatawag na communion of saint, di ba? Nakikipag-ugnayan tayo sa kanila upang sila ay ipanalangin tayo. So kung
hindi ganun yung pananaw mo, na para bang gagamitin mo under your power ang santo na pasusunurin mo sa gusto mo, yan po ay isang okultismo. Meron po itong particular na kaya nga isinend ko na rin doon sa nag-comment kanina para masigit na mas malinaw na naiintindihan natin yung patungkol sa kasaysayan ni Saint Benedict. Maliwanag na inilatag na ito ni Brother Ditching. Sa kanya ako natuto ng mga bagay patungkol sa kanya, no? At sa pagbabasa. So, i-share ko rin sa inyo para hindi sabihin na research lang tayo, Google lang tayo. Hindi po, may mga reference po tayo. At ang reference na ito ay talagang valid, no? Meron po yan tinatawag na dasal, itong Saint Benedict, no? Kung alam natin yon, bananggit ko na, Crux Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Ibig sabihin po, ang banal na krus, ang aking liwanag, huwag nawa ang demonyo ang aking maging gabay. So, common, ito ay nakaukit dito, hindi po yan automatiko na proteksyon agad-agad. Ito po ay panalangin ng pananampalataya. So, may babala ang simbahan sa mga gumagawa po nito. Ano yung mga babala nito? Basahin natin sa aklat ng Deuteronomy 18:10-12. Ang sabi doon, let no one be found among you who practice divination. All who do these things are an abomination to the Lord. Ganon din sa aklat ng Galatians 5:20. Mga sorcery, those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Ganon din sa aklat ng mga gawa, 19:19. Ang mga dating nagsasagawa ng mahika ay sinusunog ang kanyang mga aklat nang makilala si Kristo. Kaya bakit po tayo dapat tumutol sa mga maling gamit ng mga pang-okultismong kaisipan? Hindi para mang-insulto. Hindi po para, katulad ng sinabi ko, makipagtalo tayo, hindi para magmataas, kundi para po iligtas ang kaluluwa, pigilan ang panliling lang, ibalik ang tiwala sa Diyos at hindi dun sa mga bagay. Kaya yung Saint Benedict Medal, muli, ay huwag nating isipin na ito'y agimat. No? Hindi anting-anting. Kung hindi anting-anting, agimat ang tawag niyo dito, anong tawag niyo dito? Kapag ginamit mo ito bilang anting-anting, hindi ka nilalapitan ng Diyos. Inilalayo mo ang sarili mo sa Kanya. Ngayon, si San Benito laban sa okultismo. Yan ang stand po natin Na kung si San Benito mismo o si Saint Benedict mismo ay hindi umaayon sa mga practices ng mga occult practices, bakit niya sasang-ayunan at kakampihan yung mga pamamaraan na sa inaakala ng mga albularyo, ng mga antinggero ay mabuti, no? Akala lang nila na mabuti yon. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Naiintindihan ko naman po kayo Masakit naman talaga sa damdamin ng isang, sabihin na natin, ilagay ko ang sarili ko bilang antinggero, albularyo. Tapos ang gusto ko lang naman magpagaling. Ang gusto ko lang naman ay tumulong. Actually, wala ngang bayad kaya nga nagsisintir ang aking kalooban Kaya ako nga nasisilip yung mga ibang bagay na hindi sa katulad ng ginagawa ko na nagpapagaling ako, tumutulong ako ng libre. Kaya nasisilip ko yung mga ginagawa sa simbahan, ang daming mga binabayaran, di ba? So, nasisilip mo na yung ginagawa sa simbahan na inaakala mo bayad, pero ang totoo, masama ang kalooban mo dahil sa inakala mo na hinahatulan ka, no? Na masakit sa kalooban kasi ang desire mo lang naman ay tumulong, tapos sasabihin sa iyo mali pa. 'Di ba? Parang hirap, no? Parang kung hindi mo naiintindihan yung kalooban ng Diyos talaga, malilin lang ka dun sa maling pakiramdam mo
sumasama ang kalooban mo na itinutuwid ka dahil pinangatwiranan mo na ikaw ay nagpapagal, ikaw ay nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng kapwa mo, na hindi mo namamalayan na doon sa uri ng pamamaraan ay yung ginagawa na tila baga na ikukubli ng inakala mo mabuting gawa, ay nahihila pala natin ang ating kapwa doon palayo sa dapat na pinataan ng palatayanan, sa dapat na pinaniniwalaan. Inilalayo natin ang tiwala sa simbahan, inilalayo natin ang tiwala sa mga sakramento, at kayo na ang siyang nagiging reliable na sila sa inyo. Yun ang mali, no? Na dapat aalamin natin kung bakit ito, halimbawa si Saint Benedict, bakit ba ako papaboran nito? Kilala ko ba talaga to? O kilala ko to ayon sa mga kwento lang, tapos ang kwento ko pa ay hindi naman natatayuan ng ano pa mang katibayan, dokumento o referensya. So ang pinakapangunahing katotohanan po patungkol kay Saint Benedict, si Saint Benedict ay naging kaaway po ng okultismo. Hindi po siya kakampi. Kung ating titingnan yung primary historical source, doon po sa Dialogue of Saint Gregory the Great, saint po ito sa book 2, doon po nakatala ito sa opisyal. Ito po yung opisyal at pangunahing talambuhay ni Saint Benedict na isinulat ng isang papa. Mind you this, mga kalaiko, o mind you this, mga antinggero, mga albularyo, saan kayo kumuha ng inaakala nyong teorya ng talambuhay ni Saint Benedict? Papaano nyo nasigurado na ang iyong pangunawa patungkol sa kanyang talambuhay ay talagang lehitimong iyon ang nangyari? Samantalang ang pagiging santo niya ay ang simbahan ang siyang nagdeklara dito. So kung meron mang source na pagmumulan doon sa talambuhay ni Saint Benedict, walang iba kundi yung simbahan po yun. At ito po ay isinulat ng isang papa. Ito po yung pinakauna at otoritatibong tala, record tungkol sa buhay ni Saint Benedict. Ikalawa, si Saint Benedict ay tuwiran, tahasan, talagang tumatanggi sa mga lihim ng kapangyarihan ng mga bagay. Yung mga pinaniniwalaan ninyo. Mga lihim na karunungan, no? Mga lihim na tila baga parang napakapalad nyo, kayo ang hinirang ng Diyos na may alam, napakaraming tao, pero kayo ang pinalad na biniyaan ng kaalaman, no? Para may favoritism ang God. Samantalang kung titingnan po ninyo, ang pamamaraan ng ating Panginoon ng pangangaral, yan po ay lantaran. Siya po ay nangaral sa liwasan, sa kung saan ay mas madali siyang marireach sa mga tao, at ang pamamaraan ng kanyang pangangaral hanggat maali ay mapaliwanag niya sa pamamaraan na maging ang pinakabata ay maunawaan sana, no? Kaya yung lihim na inyong pinanghahawakan, hindi nyo naiintindihan kung anong lihim yon. Kung biblical speaking lang ang inyong pagkukunan ng patungkol sa lihim na yan, yan po ay walang iba kundi tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay tahasan ng mga mababasa natin sa Biblia na inamin at binanggit ng mga apostol na ang lihim na ito walang iba kundi si Kristo na ating Panginoon, na sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayong mga hintil ay may bahagi na sa kaligtasan, hindi katulad dati na ang Mesiyas ay isinugo lang para sa mga nawawalang tupa ng Israel, na hindi ka bahagi yung mga hintil. So mabuting balita ito na matagal lang nalihim, ngunit ngayon ay nahahayag sa ating kalagitnaan, sabi sa Biblia. So ano pang lihim ang inaanin nyo dyan? Inililihim nyo yan, no? Maliban sa ating Panginoong Hesukristo na dapat nating paniwalaan,
wag na kayong manangan sa ano pa mang lihim na yan. Kasi mismo yung aral ng simbahan, hindi nyo pa nga maunawaan. Yakap na agad kayo ng yakap sa anumang lihim-lihim na yan. No? So, kung titingnan natin, no, about doon sa history ni Saint Benedict, about doon sa poisoned wine incident, yung lasong ininom niya. Ayon doon sa kasaysayan, sa Dialogue 2, Chapter 3, tinangka siyang patayin ng mga monghe sa pamamagitan ng nilasong alak. Nang mag-sign of the cross, si San Benito, Catholic na Catholic, no, nabasag ang baso. Hindi niya sinabi na may kapangyarihan yung baso. Hindi niya iningatan ang baso bilang, uy, anting-anting to ba, matindi to, no? Ang ginawa niya ay pinagalitan niya yung monghe na nagseselo sa kanya o na-insecure na sa kanya. Ginawa niya, iniwan yung lugar, tinuro na ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng proteksyon. So, wala siyang bagay na ginawang agimat. Walang iningatang anumang relic si Saint Benedict at sinabi ito po ay gagawin nating pananggalang o ano pa mang gamit, no? Direktang tinulugsa ni Saint Benedict ang mga mahika at manipulasyon ng mga kapangyarihan. May isa pong pare na tinatawag na si Florentius, isang mahikero at mapaglinlang. Doon mababasa niyo sa Dialogue 2, Chapter 8, si Florentius ay gumamit ng panlilinlang. Gumamit ng masasamang paraan, sinubukang sirain yung mga gawa ni Saint Benedict. So ano naging reaksyon ni Saint Benedict? Hindi man lang siya gumamit ng kontra mahika, kukontrahin kita. Hindi siya gumamit ng anumang simbolo. Hindi siya gumamit ng anumang bulong, ritual. Umasa lang po siya sa panalangin, nakalakip ang kababaang loob. So ang okultismo ay hindi tinapatan ng okultismo. No? Tinapatan ito ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos mismo. So ang aral ni San Benito, ganito, walang ibang sandigan kundi ang Diyos lamang. Yan po nakasulat doon sa sinasabing Rule of Saint Benedict. Sa prologue po niya, nakalagay doon, let us open our eyes to the divine light and hear with attentive ears the voice of God. Sa RB7, on humility, a monk must not attribute to himself any good he sees in himself but to God. Kung ang sariling kabutihan ay hindi dapat iangkin o angkinin, lalo na hindi dapat iangkin ang kapangyarihan ng isang bagay. Kaya bakit mali sa diwa ni San Benito ang paggamit ng medalya bilang anting-anting, bilang agimat? Dahil ayon mismo sa kanya, wala itong tinatawag na automatic, matik na proteksyon. Na kapag binulungan mo, gumagalaw, tanda ito na kapag pinatong mo, ano yan, mahika yan bro. Walang lihim na ritual, walang manipulasyon na spiritual. Magtaka ka kapag gumalaw yan, infested object yan. May sapi iyan, no? May panalangin, may pagsunod, may sakramento, may buhay na kabanalan, yun ang dapat. So ang medalya ay lumitaw lamang makalipas ang maraming siglo. Hindi kailanman ginamit ni San Benito o ginamit ni San Benito bilang agimat. So, narito po ang isang napakalakas na masasabi nating mapag-isipan sana, no? Isang thoughts na kung halimbawa, kung si San Benito, let us say, nabuhay po siyang muli. Buhay siya ngayon. Sigurado kang una niyang sasalungatin ay yung paggamit ng kanyang pangalan at simbolo sa mahika. At ito ay makatwiran lang. Dahil monk po siya. Hindi siya mangkukulam, hindi siya antinggero, hindi siya tagapagturo. Siya po ay disciplinarian o tagapagturo siya, hindi ng lihim ng kapangyarihan. Siya po ay guro, tagapagturo ng pananampalataya, hindi ng mga pamahiin. Kaya nga po, ang paggamit ng Saint Benedict Medal bilang agimat ay hindi lang mali. Ito ay insulto mismo sa santo na si Saint Benedict. Sa unang Samuel 15:23, ito po yung ating mababasa mga kapatid. No? Ayun daw, sa Galatians 5:20. Sin of divination. No?
makikita natin sa unang Samuel 15:23, yung rebellion is as the sin of divination. Ganon din, kung papasyalan natin yung Galatians 5:20, yun din ang thoughts niyan. So, makalay ko, kung tunay nating ginagalang, kung tunay tayo at lehitimong may pamimintuho kay Saint Benedict, isa po siyang monk na mahigpit po yan eh. Kaya nga siya mismo, minsan, sinabi niya nung nire-request na, ikaw na maging leader namin, pinaunin niya sinabi, wag ako kasi mahigpit ako. Kaya nga, dahil sa kanyang kahigpitan, disiplina, nakita mo, dumami ang kanyang monastery, no? So, kung ginagalang natin yung kanyang magawa, sundin natin yung kanyang buhay. Huwag naman po sana yung nating gawin na kalapastanganan na gawin natin anting-anting kasi hindi naman yan intended na gawing anting-anting. Yung kanyang pangalan, ginagawa natin anting-anting o agimat. Bagkus, alamin natin na dapat hindi maalis sa ating isipan na si Saint Benedict, siya po ay tapat na lingkod ng simbahang Katoliko. Yan po kasi ang binibigyan ko rin ng emphasis dito na since si Saint Benedict ay hindi lang basta karaniwang Katoliko, siya po ay tapat, siya ay faithful. Kaya kung si Saint Benedict ay hindi po siya naging tapat sa simbahan o hindi siya isusulat ng isang pope bilang huwaran. Kaya tayo na kung may devotion tayo kay Saint Benedict, iayon natin ating devotion sa kung saan nararapat. So sa mga susunod na pagkakataon, mga kalaiko, pag medyo mas maganda-ganda yung ating yung oras, ay bibigyan diin pa natin. Ang point ko lang dito, mga kapatid, na wag natin italiwas yung ating devotion doon sa santo na ating binibigyan ng pamimintuho. Isang Katoliko, isang santo, wag nawa natin gagamitin sa sarili nating kagustuhan doon sa ating sariling paniniwala. Pasakop tayo sa kung ano talaga yung itinuturo ng simbahan patungkol dito kay Saint Benedict. So Saint Benedict, please pray for us. Amen.